Pag-usapan natin itong kahibangan ni Boying. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila pag-uugnay sa kanya ama sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Marisol Abduraman. Sabi niya that is Preposterous. Preposterous. Yan, BP Sara. BP Inday Sara. Preposterous. So, ano ba ibig sabihin ng preposterous? Parang kalukuhan, katawa-tawa. Yung gano'n, yun ang pagkakaintindi ko dyan. Parang kababalaghan. Kung ano-anong naisip ni Boying. Oh. Ito raw ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tila iniuugnay sa dating Pangulo ang issue sa missing sabongero. Kasunod ng pahayag na ito ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Teka na. Ano kayang tinitik na gamot neto si Boying? Okay, alam naman natin di ba, na public knowledge naman na nagkasakit ito. So alam naman natin, pagka may sakit, may mga maraming tinitik na gamot. Sa katunayan, nangayayat yan, di ba? Hindi natin sure kung siya ba'y naoperahan. But anyway, ako'y nagtatanong lang, ano kayang tinitik na gamot neto si Boying Remulla? Ano kayang tinitik neto multivitamins? Kasi kung ano-ano pumapasok sa isip niya. Ngayon, pumasok naman sa isip niya na may connection sa drug war. Kaya nga ang sabi ni PRRD, preposterous, kalokohan, katawa-tawa ka, Boying, nag-i-imagine ka ba? Ikaw ba ay nasa langit? Para kang nasa happy moment ka. Kung ano-anong naiisip mo. Yan yung sinasabi natin kay Claire, iiwan niya ang PCO na parang na basura. Ito naman si Boying, iiwan ng kung sakaling aalis na siya dyan as SOJ, iiwanan niya ang DOJ na katawa-tawa, hindi katiwa-tiwala. Nasira ang DOJ. Di ba? Pambihira. Baka mamaya sabihin ninyo, pati yung namatay dyan sa Beverly Hills at ang sinabi ay ang ikinamatay ay tungkol sa Coca-Cola. Sabihin ninyo, kasalanan ni PRRD kasi siya nagpadala doon ng Coca-Cola. O kasalanan ni PRRD kasi nagpunta siya roon, tumakas sa dahig, tapos nagbigay ng Coke. Ganyan na po alam nyo, nung unang lumabas, paalala ko lang sa inyo, nung unang lumabas yung patungkol sa isabong, anong sabi ko? Unang labas, ayaw ko magkomentaryo kasi sabi ko, sa SMNA ko pa sinabi sa programa namin, dahil, tingnan ninyo, i-connect sa Duterte. At that time, mukhang imposible. Kasi talagang malabo, talagang katawa-tawa. Ginawa. Hindi ba? Bukas makalawa, si PRRD ang pumatay kay Andres Bonifacio. Si Tatay Digong kasama si Baste at saka si Pulong, pinatay si Jose Rizal. Kakuntsaba nila ang mga Kastila, Chinese, Taiwanese, lahat ng nis para mapatay ang mga bayani ng Pilipinas. Hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Baka sabihin ninyo, imposible naman yan, Coach. Baka mamaya mangyari na naman nakauna na tayo ng balita. Wala nang imposible pagdating kay Boying. Naalala nyo dati, sa Bucor, hinalungkay nila ang Poso Negro dahil meron daw buto. Doon daw tinapon, doon daw nilibing yung mga tao. May nakuhang buto. Ang findings, buto ng chicken. Ganyan po mag-isip, ganyan. Tas nawala na sa balita. Ang datingan nga may pinagtakpan lang silang balita. Bigla na lang nawala. Wala na. Bye-bye. Next topic sila. Parang vlogger din to si Di ba? Nakikita nyo na yung mga vlogger na walang mahanap na content. Paano nyo malalaman ang isang vlogger na walang mahanap na content? Gagawa ng chismis. Para may content. Tapos pag may content na ulit, iwan na yung chismis. Dito tayo sa content. Ganito ginagawa nito si Boying. Bigla niya na rin iniwan nyo sa Bucor. Ngayon naman, ang pinagtitripan, bulalo, sa Taal. Kasalanan ni PRRD. Connected. Ganyan po. Kaya nga sabi ni Bato,
Huwag kayo kung sabi ng kung ano-ano. Siguraduhin ninyo. Puro kayo announcement eh. Wala pa nga nangyayari, announce na kayo ng announce sa media. 'Di ba? Yan ang gusto nila eh. Siraan ng Duterte, trial by publicity. Kasi kung talaga may kasalanan si Atong Ang, wala nang ganyan-ganyan. Wala nang drama-dramang ganyan. Diretso na yan sa hukuman. Idemanda nyo si Atong Ang. Bakit nagsusumbong kayo sa media? Alam nyo kung bakit? Kasi kukonek kay Duterte. Iko-connect nila sa mga Duterte. Wala silang content ngayon eh. Meron niyang pinagtatakpan na balita. O kayo na lang magsabi kung ano yung pinagtatakpang balita. Pag tapos na yung balita, balik na sila doon sa iiwan na yan si Atong Ang. Wala na naman. To each other. Ang negosyanteng si Atong ang itinuturo ng whistleblower na si Patidongan na masterminds sa pagpatay sa mga sabungero. Si Ang ay dating kliyente ni Attorney Ruth Castelo na tagapagsalita na ngayon ng Office of the Vice President. Ang galing. Ang galing din ang intro ng saksi, no? Na-connect pa yung spokesperson ni BP Sara kay Atong Ang. Connect. Sa Explain. paglilinaw ni Castelo, matagal na siyang walang koneksyon kay Ang. Charlie Atong Ang was my client in 2007 for the crime of plunder. And then we went on probation. We succeeded in seeking for probation. And he was given a 2-year period. In 2009, I just got him. I released him from the Bikutan where he stayed. As soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. 2009 pa po. Okay. 2009 pa po, boying. 2009 pa po, saksi. Hindi pa, baka mayor pa lang si PRRD noon. Hindi ko alam kung ano si governor ba siya no, mayor. I don't know. No, si PRRD. Pero hindi pa siya presidente, 2016 pa. Okay, maliwanag. Huwag pala bintang ha. Our lawyer-client relationship. Nasa The Hague sa The Netherlands ngayon si VP Sara para dalawin ang amang nakadetain sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ang bise, nagpasalamat sa mga senador na nagsusulong ng interim release para sa kanyang ama. Kasama niya doon ang kaalyadong si Senadora Amy Marcos. Nitong Lunes lang, Kasama si Amy, kasama mo si Amy, BP Sara eh. Samantalang yung mga senador natin dito sa pangunguna ni Cayetano, kauna-unahan, nagsabi ng house arrest na lang si PRRD, tapos sumunod, meron ding resolution si Bongo, si Bato at saka si Robin Padilla, house arrest. Bakit tahimik yan si Amy? Ihain ni Marcos ang tinawag niyang President Rodrigo Duterte Act. Sip-sip pa no? So kung anong yan? Ano maitutulong yan? Hindi, okay yan, sige. Huwag natin yan. Pero hindi ba dapat i-prioritize ni Amy yung pagka-release ni PRRD? Kumbaga sa chess, let's save the king. That's the top of our priority. Ma-release si PRRD. Kasi kung may masamang mangyari kay PRRD, possibly may hindi magandang mangyayari. At malulungkot ang sambayan ng Pilipino. So, bago yung mga ka-ek-ekan mo, Amy Marcos, na mga batas na yan, gumawa ka muna. Yung ginawa nila Robin. Resolution para gumawa ka ng paraan. Ma-release muna dun si PR. Ang importante, ma-release si PRRD, house arrest. Dahil ang tao, pag in-isolate mo yan, an ordinary person, pag in-isolate mo, magkakaroon niya ng depression. Kasi we are created as a social being. So kailangan natin ng laging may kausap, meron tayong ginagawa, all the more si PRRD. Kasi sociable si PRRD eh. Di ba? Siguro kung ako pa yan, pwede pa kasi okay lang ako sa gilid eh. Di ba? Kahit wala kang kausap, okay lang. Si PRRD, hindi ganyan po ang pagkakakilala namin kay PRRD. So, let's save the king muna, kumbaga. Ika nga. Bago yan, puro kalokohan mong ganyan, Amy. Panukalang batas ito na nagbabawal sa mga extraordinary rendition o ang sapilitang paglipat sa isang tao mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa nang walang court order. Parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon at multang hanggang 10 milyong piso ang itinakdang parusa sa panukala. Kaugnay Alam mo, hindi ko maintindihan ano yung panukalang Duterte Una, pinagbabawal ng extraordinary rendition at may pagkakulong at may multa.
Dati naman may ganyan. Illegal po yan eh. Hindi dapat yan. Dapat talaga dadaan yan sa korte. Nasa batas naman yan eh. Ano yung wala doon sa batas, din sa dinagdag mo, I mean. Hindi naman po tayo abogado, pero kasi syempre, confused tayo dito ba? May maitutulong pa ba dyan? Meron namang batas. Siguro dapat sinabi mo, yung magpapadala doon ng extraordinary rendition or kidnapping in layman's term, yun na nga din yan. Yan din yun. Kasi kidnap dinala mo ron eh, nang hindi ka dumaan sa korte. Halimbawa, gawin ko kay Torre. Basta ko siya dinala sa dahig, anong tawag nyo ron? Di kidnapping, sa kanila extraordinary rendition. Diba? Hindi ako dumaan sa korte. Parehas, may batas naman tayo patungkol dyan. Sana nilagay mo ron. Sino yung nanguna sa extra rendition, pwedeng i-firing squad agad-agad, hindi na rin dadaan sa korte. Yung mga ganon, sangayon ba kayo? Hindi ba yung ganon eh? Kasi ang nangyayari, dinala nila, seriously, dinala nila si PRRD ron nang walang dinaan ng korte. That is very clear. Kaya maka-Marcos ka, kaya maka-Dilaw ka, kaya maka-komunista ka, kaya maka-Duterte ka, malinaw po sa ating lahat yun. Yung nangyari, hindi dumaan sa korte. Tama po? Okay. Pero, pag nirelease mo, gusto mong ma-release si PRRD, dadaan tayo sa korte. At kung paparusahan yung may sala sa pagdala kay PRRD ron, anong gagawin mo? Dadaan ka rin sa korte. Tama or tamang-tama. So yung pangingidnap kay PRRD, pass forward. Hindi mo dinaan sa korte. Pero para solusyonan mo yun, sang katutak na korte ang dadaawanan natin? Dadaan tayo sa korte ng ICC, dadaan tayo sa korte ng Pilipinas. Fair? Yun. Fair ba? Fair ba? Dapat yun na sinolusyonan ni Amy. Dapat yun ang inisip niya. Teka muna. Parang unfair. So kung may ganun, dapat yung gagawing batas ni Amy, automatic. Kasi ang importante, yung krimen na nagawa ay mabawi agad. Kasi gumawa ka ng krimen eh. Parang ano yan eh. Yung pagpasok nila Torres sa KOJC. Pinasok nila yung KOJC. Hindi sila dumaan sa korte, nag-stay sila doon ng 16 days. Pero pinaalis natin sila. Dumaan tayo sa korte. Na hindi sila dapat mag-stay doon ng 16 days. Pero anong nangyari? Hindi pa rin nila sinunod yung korte. Naiintindihan niyo po yung point ko. Yung gumagawa ng mali, basta na lang. Para kukurikin mo yung pagkakamaling gawin, dadaan sa korte. Again, hindi po tayo abogado. Pero yan ang dapat masolusyonan. Hindi yung dodoblehin lang ni Amy Marcos yung meron ng batas. Ngayon, paano gagawin yon? Hindi ko alam. Ikaw, senador, ikaw mag-isip. Diba? Kung ako mag-iisip niyan, palit na tayo. Ikaw na lang mag-vlog, ako na senador. Diba? Diba, seriously, napaka-unfair. Kinidnap si PRRD, walang sabi-sabi. Ginamitan na puwersa. Don't tell us walang puwersa yun. Kasi kung walang puwersa yun, kahit ako, kaya kong kuhanin si PRRD ron. Hindi ko makakuha kasi may puwersa eh. Sa gate pa lang di ka na makakapasok. Kaugnay sa impeachment, handa naman daw ang BC na harapin ang kaso matapos lumabas sa resulta ng SWS na 66% ng Pilipino ang nagsabi na dapat harapin ito ang impeachment para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa korte. Ito sa akin, okay. 66% daw pabor sa impeachment, sabi ng SWS. Hello? Naniniwala kayo sa survey na yan? Yung election nga, sabit-sabit sila eh. Yung panalo sa election, iba dun sa survey. Ayokong husgahan. Pero kayo, naniniwala ba kayo dyan sa pa-survey ng SWS? Okay? Ako, in my opinion, walang kwenta yung SWS. Wala yung survey na yan. Wala yan. Alam niyo yung survey na yan? Tumaas ang trust rating ni Marcos ngayon lang. Sa nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas, walang proyekto. Tumaas pa ang trust rating ni Marcos. Tapos si Sara hindi tumaas. Naniniwala kayo dyan? Naniniwala kayo sa SWS? Kung naniniwala kayo, karapatan nyo yan. But as far as I'm concerned, wala yan. As in, not even close to reality, yung survey na yan.
harapin ito ang impeachment para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment. Pero ayon sa tagapagsalita ng OVP, mas mainam daw kung hindi na ito itutuloy. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on a trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na mate-technical rin sa dulo. Kita mo, meron kayo na obserbahan. Meron kayo na obserbahan. I-compare nyo sila ni Claire. Sige. Compare nyo sila ni Claire. Tingnan nyo kung paano niya sinagot ang tanong. How professional she is. Ayan ang spokesperson. Yung boses ng Vice President ang nananaig. Siguro, si Marcos, presidente, palingkera din. Kaya yung boses ni Claire Castro ang nananaig. Palingkera si Claire. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo ang difference. Diba? Sa bagay. Tingnan nyo rin naman ang difference ni BP Sara kay Marcos. Ang layo. Diba? You cannot buy class. Ika nga. Ay, bigyan ko kay halimbawa. Ako naniniwala ako na ang class ay hindi nakukuha sa dami ng pera. Sige. Tumingin ka ng mga artista. Huwag ka nang pakalayo-layo. Mga vloggers. Mga politiko. Yumaman. Daming pera. Pero walang class. Palingkira. Adik. Pero meron yung kahit wala masyadong pera, matindi ang hawak sa sarili. Ano ibig sabihin? Yung personalidad, yung karakter buo. Diba? Hindi ibig sabihin hindi nagkakamali, pero class talaga eh. Diba? I mean, kahit naman sa tao, halimbawa sa opisina nyo. Tingnan nyo sa opisina nyo na lang. Yung pare-parehas kayo ng ranggo. Pare-parehas kayo ng sahod. Pagdating sa pananamit, makikita nyo magkakaiba. Hindi rin lang naman pananamit ha. Pati yung pananalita. Pare-parehas naman kami ng sahod. Pare-parehas naman kami posisyon. Pare-parehas naman kami trabaho. Ba't ganyan tong isang tao na ito? I have nothing against sa mga nagtatrabaho sa palengke. Kaya lang, kasi pag gadalin mo yung isang ugali mo sa isang lugar o sa isang posisyon na hindi appropriate, talagang ang dating mo dyan, no class. Halimbawa, vlogger. Ako, malaking respeto ko sa mga vlogger. Pero pag naging spokesperson ka na, stop being a vlogger. Be a spokesperson. Kung yung pagiging vlogger mo, dala-dala mo, ano kalalabasan mo? Para kasi Claire. Para kasing si Gadon. Di ba wala? Ngayon, halimbawa, nag-resign si Claire Castro. Pagbalik niya, mag-vlogger siya ulit. Hindi okay lang yun. Banat ka. Yan ka eh. Di ba? Halimbawa, waiter ka. Pag waiter ka, magbihis ka naman ng maayos. Nakapolo ka. Diba? Gusto mo ba yung waiter mo puro tattoo? Nakukuha niya yung point. Ngayon, kung tattoo artist ka, okay lang yun. Huwag mo minimix kasi hindi nagja-jive eh. Nagigets po nyo? Ang problema dito kay Claire, ang dinala niya sa PCO ay hindi yung pagiging abogado. Yung pagiging palingkera, pagiging vlogger. Pero mabalikan natin yung sinabi nitong alin na ito. Itong spokesperson ni BP Sara. Totoo naman eh. Milyon ang magagastos dyan sa impeachment na yan. At the end, mate-technical lang ng Supreme Court. Ano sabi niya? Because it is void from the beginning. Void ab initio. So, ibig sabihin, unconstitutional o illegal. Hindi dapat, in layman's term, hindi dapat itinuloy yung impeachment kasi galing sa illegal. Kasi may 1-year bar rule nga eh. Kaya nga pinag-uusapan pa yan. So pag tinuloy mo yan, nagsayang ka ng panahon, nagsayang ka ng pera, ang nakinabang lang yung mga senador na mahilig sa grandstanding. Una. Pangalawa, ang nakinabang dyan, si Tambaluslos para siraan lang si BP Sara. In a way, proyekto to ni Tambaluslos. Sinong nakinabang dyan? Yung mga aso ni Tambaluslos na inutusan na pumirma na nabigyan ng pondo na sinasabi ni Tiangco. Tama or tama? Pilipino. Tanong ko kayo, Pilipino may pakinabang dyan sa impeachment? Lalong-lalo na pag dineclare ng Supreme Court, void yan.
Di nagsayang tayo ng oras, nagsayang tayo ng pera. Pinakinabangan na naman tayong mga ordinaryong Pilipino neto, mga lintik na mga politician. Yung mahilig sa grandstanding, sila lang ang nakinabang. dulo. Ipinagmalaki naman ng OVP kanina ang mga accomplishments ng tanggapan, kabilang ang libreng sakay na umaabot daw hanggang Tacloban City, lugar ni Speaker at later Representative Martin Romualdez. In Tacloban in particular, the Office of the Vice President really needs to provide the help because we have been consistently asked. Naghihingi ang mga tao sa Office of the Vice President. Sa Tacloban pa talaga naghihingi ng serbisyo, no? Wala kang silbi dyan, tambaluslos. Sabi rin ni Castelo na ang hindi pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng OVP at ang hindi pagsuporta sa BICE ay disservice sa bansa. Tugon ito ng OVP sa sinasabing spare tire lang ang BICE. We need a Vice President who is always ready to assume. The services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. And keeping her out of the loop, whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Para sa GMA Kaya mo, kaya nga ang laking, yung pondo, tagpas na. Yung pondo para sa Office of the Vice President. Kaya, again, ulitin natin, from the start pa lang, alam naman natin, this is political harassment. Hindi ako naniniwala na ikaw ay may utak at hindi mo maiisip na ito ay hindi political harassment. Yung magagastos lang dyan sa impeachment, baka mas malaki pa doon sa kine-question nilang confidential funds ni BP Sara. Definitely, yung pumirma doon sa impeachment ni BP Sara, baka mas malaki pa ang natanggap, according to Chanco, kesa doon sa kine-question nilang confidential funds. We are people of hypocrites. We have hypocrites politicians. Ngayon, kung may utak ka at hindi mo nakikita yan, pakicheck mo yung utak mo. Baka may problema talaga. Simulan natin dito sa bagong fake news ni Claire Castro. Pasok! Nagsumite ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Nakakalungkot po dahil po ang resignation ni Claire Castro ay hindi po matutuloy. Nakakalungkot po dahil po meron po silang gimmick ng presidente. Nakakalungkot po bakit ginagawang tanga ang mga Pilipino. Meron na naman silang drama ang ganito. Nakakalungkot. Makikita nyo ito si Claire pagka lagi may sasabihin, lagi siyang nalulungkot. Claire, hindi ka kaya mamatay ng maaga. Hindi ka kaya ma-stroke dahil lagi kang nalulungkot. Eto yan. Meron na naman silang bagong pautot itong Malacanang at saka si Claire Castro. Ang sabi, pinagsasubmit daw siya nitong PCO Secretary na si Dave Gomez ng resignation. Alam naman natin mangyayari dyan. Lolokohin nyo na naman ang taong bayan dyan. Tapos hindi tatanggapin ng Pangulo. Napanood na namin yung drama na ganyan. Kunwari, may courtesy resignation. Sus, ewan ko sa inyo. 'Di ba? Ang daming mga gabinete niya na pinag-resign. Yung pala, nag-iingay lang. Yung pala, dagdag usapin lang dahil may pinagtatakpa nga balita. O yung pala, hindi rin tatanggapin. Ano na naman kadramahan nyo? Kayo talaga yung, meron ba kayo relasyon ni Bongbong? Hindi relasyon yung, baka iniisip nyo relasyon. Alam, meron kayong Di ba ganyan yung may mga relasyon? Yung may maraming mga pautot. Ulitin ko, hindi relasyon na jowa yung relasyon na, alam mo na merong sabuatan. Sige, mag-resign ka kunwari.
Tapos hindi ko na naman tatanggapin. Alam mo, ang nakakainis dito, ginagawa nilang tanga mga Pilipino. Yang mga gimmick na ganyan, parang sinasabi nila, sige, gawa tayo ng istorya, gawa tayo ng drama. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa telenovela, mahilig sila doon sa may sinusundan. So susundan nila yung kwento sa ating dalawa, tapos magre-resign ka, tapos sa dulo hindi ko rin naman tatanggapin. O, di ba? So ano ibig nyo sabihin? Sige, utuin natin yung mga Pilipino dahil mga Pilipino sadyang mahihilig sa chismis. Yung mga Pilipino sadyang mahilig sa mga telenovela. So gawa tayo sarili na nating telenovela para tayo pag-usapan, tayo maging relevant. Pero alam naman natin sa sarili natin, hindi ko tatanggapin yung resignation na yan. Parang ganon. Kasi ano sabi? Wala naman daw reklamo Malacanang sa kanya. Una. Pangalawa, hindi naman daw siya pinepreno sa pagiging palengkera niya. Diba? Ano pa yung, mayroon pa yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, siya pa rin ang haharap sa media. So para saan yung resignation? Ay, talagang niloloko nyo Bongbong Marcos ang mga Pilipino, ha? Niloloko nyo Claire Castro ang mga Pilipino, ha? So wala naman palang reklamo. So, business as usual, yung ginagawa mo, yun pero ang gagawin mo, walang pinagbago. Anong connect? Ba't ka pa magre-resign? Ganun din pala. Ngayon, sasabihin, paano coach kung tanggapin yung resignation? Tanggapin, pero wag naman sana tanggapin kasi wala na tayong clown. Wala na tayong pagtatawanan. Di ba? Yung isang abogado na naging vlogger. Wala na tayong sasabihan ng isang ahensya ng gobyerno ay wineponize para kalabanin ang hindi nila kayang taluning apelyido na ang Duterte. 'Di ba? Sabi nga, sinabi mismo sa amin nung nakamiting namin si Tatay Digong nung kami nasa Davao. Closed door meeting, sabi niya. Hiningi ko ang kanyang opinion sa bagay-bagay na nangyayari sa gobyerno. Hindi ko na specify kung alin doon. Basta nasa Davao kami doon. Ang sabi niya, huwag niyong gambalain kung ang inyong kalaban ay gumagawa ng mali. Kasi inuhukay nila yung sarili nilang libingan. Kaya nga ayaw nating maalis to si Claire. Dahil ang dami na itong daming kapalpakan na gagawa nito. But seriously, nang dahil kay Claire, halimbawa, matuloy yung resignation ni Claire, anong iiwanan niyang imahe ng PCO? Attack dog, di ba? Yan ang magiging imahe ng PCO ngayon. Anong tingin na ng taong bayan sa PCO? Hindi yung para mag-antay ka ng sasabihin ng presidente. Kung hindi, ano ang pambabara na gagawin ni Claire? Hindi na ihintay ng tao. Ano ba ang magiging programa ng presidente patungkol sa napipigtong lahat na lang ng bagay ay itatax? Hindi na sila mag-aantay ng ganun. Anong aantayin nila? Paano palulusutan ni Claire yung kapalpakan patungkol sa another dagdag ng tax? Yan na po ang naging imahe. Halimbawa, merong baha. Aantayin pa ba ng taong bayan? Ano ang magiging statement ng presidente through Claire Castro? Hindi. Aantayin ng taong bayan kung paano ipapasa yung kapalpakan, yung baha sa mga Duterte. Paano i-connect? Yan na nga lang ang inaantay natin. Kasi wala ka namang maririnig about sa programa, about sa infrastructure, about sa plano ni Marcos. It's about the Duterte. Paano ipapasa sa Duterte? Ito masakit. Alam nyo nangyayari? Hindi na po yung boses o yung balita ng Pangulo ang naihahatid ni Claire. Ang naihahatid ni Claire is about her. Siya na po ang nagiging balita. Nasa palagay natin, yaan din ang gusto ng presidente. Dahil wala naman talagang ibabalitang mabuti ang presidente. Kesa may vacuum, kesa makita yung vacuum of leadership, kesa makita ng taong bayan, walang balita. Gawa na lang ng balita. So yung dapat salita ng presidente ay nagiging about Claire Castro. Siya na ang balita. Napansin nyo ba? So kahit anong mangyari, hindi matuloy ang resignation ni Claire, okay lang.
Alam naman natin, napapanood natin. Kung matuloy yan, kawawa ang PCO. Ito po yung sinasabi natin na sana yung mga pumapasok na mga leader, secretary, huwag naman nilang babuyin yung opisina. Kasi aalis at aalis kayo dyan sa opisina eh. Oh, natuloy yung resignation niya. Pag alis niya ron, baboy na ang PCO. Anong iniwan niya? Legacy. Meron ba siyang iiwanang legacy? Wala. Anong iiwanan niya? Sira. Wasak. Parang yung ginawa nitong itong mayor ng Manila. Iniwan yung Maynila, basura. Iniwan yung Maynila, puro utang. Huwag niyong babuyin yung opisina kasi aalis at aalis kayo dyan eh. Tingnan nyo, anong ginagawa ni Boying dyan sa DOJ. Isa pang kapalpakan yun. Mamaya pag-uusapan natin yun. Diba? So, anyway, sama-sama tayo. Kasi alam ko, baka bukas lang o sa makalawa, pagtatawanan natin to. At sasabihin natin, tita nyo? Alam na natin yung relasyon nila ni Bongbong. Diba? May relasyon si Claire at si Bongbong. Relasyong sa buwatan. Diba? Napanood na namin yan.